So, what up? Hello guys! Welcome back to my channel, and today, finally, magagawan ko na po ng vlog kung paano o ano yung mga requirements na ginamit ko doon sa pag-apply ko sa Bangkok sa VFS Global ng Japan Visa. So, ito po yung aking mga requirements at meron ako guys kasi hindi ko po memorize lahat. So, inano ko po siya iniisa-isa. So, lahat po yun ay 13 po yung documents na ginamit ko. So, unang-una po sa lahat guys, as yung passport, syempre. Number 1 po talaga yan, passport. At saka, pangalawa is yung aking working permit dito sa Thailand. Kasi medyo mahirap po talaga i-approve yung visa mo to Japan kung wala kang dito trabaho or wala kang source of income. So, yun po yung isa sa mga hanapin po talaga nila. Tapos, pangatlo is yun po yung aking marriage certificate. So, talagang sila na babalik dito to kasi una, may trabaho, tsaka merong asawa dito sa Thailand. Tapos, yung aking daughter birth certificate, yun, di ba? So, isa din yung sa ating credential na talagang ma-approve yung ating Tapos, employment certificate. So, ako po ay kumuha dun sa aking trabaho, yung aking employment, yung aking para siyang kontrata, kumbaga yung nakasulat doon na dito sa company nito meron akong trabahante na si Joel, ganyan, ilang years na until now, ganyan. Tapos yung ang kinuha ko na rin yung company license or certificate ng aking company, no? So yung kailangan po doon is original. Tapos meron po siyang stamp or parang signature po siya ng owner. Tapos, yung personal bank account ko. So, yun po yung labas-pasok na pera doon sa ko. Kaso napanood ko doon sa vlog ni Hansel Manikan na kailangan may laman. So, may laman naman po yung bangko ko guys, pero hindi ganun kalaki. Pero at least, doon kasi makita yung pasok, labas, pasok, labas. Gusto nila makita yung, yung details mo doon in 6 months, no? Para sure din ako na ko, kahit hindi naman ganun kalaki yung nasa bank account ko, ginamit ko rin yung share account ng aking asawa. So, yun po yung yung parang backup ko, no? Kung hindi ma-approve ng Japan Embassy yung pera ko dun sa bank ko kasi hindi naman ganun kalaki, so meron akong backup. So, yun po yung share account namin ng asawa ko. So, din ako ng 6 months din yun, no? Tapos, yung yung purpose ko dun sa Japan. So, yun po yung Tokyo Marathon Confirmation. Yun po yung nag-registered ako. Tapos, sinend nila sa akin sa email, no? So, pinakopy ko rin yun. Tapos, ano pa to? Number 10. Number 9 yung Number 8 yung share bank ako namin. Tapos, number 9 naman yung Tokyo Confirmation. Tapos, number 10 naman is yung hotel booking reservation ko. Tapos, yung number 11 is yung flight ticket ko, yung back and forth. Tapos, yung number 12, ito po yung Thai alien card. So, ito po yung permanent address ko. Hindi po siya permanent residency, permanent address, para siyang alien card. Tsaka meron din ako yung kasi pag meron ka na nung pink ID card dito sa Thailand, meron ka na din nung yung yellow book, which is yung house registration mo, na doon ka nakatira, permanent address mo. Tapos, yung number 13 is Japan itinerary ko. Yung sa itinerary ko, nilagay ko na doon yung galing na paglabas ko dito sa Thailand, pagdating ko, pag-check-in ko sa hotel, sa araw na yun, saan ako pupunta, sa araw na ganito, anong gagawin ko, parang ganon. So, yun po yung ilalagay nyo doon sa itinerary. So, hindi naman nila tinanong kung ano yung sa itinerary ko. So, makita lang nila yon. Kasi nung pinas ko lahat yung documents ko doon sa Japan, sa VFS Global sa Bangkok, so inisa-isa nila yung requirements ko, no? So, ngayon, ang ko lang, pagka kayo pupunta doon, dapat hindi pala, no? Kasi tatanggalin din naman nila, yung parang naka-stapler siya. So, mas maganda siguro huwag nyo na stapler kasi pagdating ko doon, naka-stapler lahat yun. So, tinanggal-tanggal nila, tapos inisa-isa niya talaga. So, wag na lang siguro nating stapler na susunod. Tapos, pinakita ko doon, wala siyang yung Japan Embassy, no? Wala po siyang imik, wala siyang question. So, chinek niya lahat. So, pagdating ko doon, ang una niyang sinabi sa akin, sabi niya kagad sa akin, you go
Tokyo Marathon. Good. Tapos, afternoon, chinek niya ulit. Chinek. Tapos, pangalawang sabi niya sa akin is yun lang yung ano niya. Sabi niya, come back here, pick up your passport. Sabi ko, I don't think I can come on that day. Maybe do you have any like delivery services? Sabi niya, yes, we have. I understand you. Sabi niya ganoon. Tapos mabait talaga sila, no? Tapos very polite. Tapos sabi niya, binigay niya sa akin yung para siyang sobre. Sabi niya, please put your address, your phone number. Ganyan, yung ano pang deliver doon sa postal. Nilagay ko na doon. Tapos sabi niya, i-deliver namin in this day your passport. Tapos napatanong ako kasi, siyempre, gusto ko malaman, no? Because, when you deliver my passport with the visa on it, sabi niya, I'm not sure. I'm just checking your documents here, and the Japan Embassy will, parang confirm. Sila na yung magko-confirm kung bibigyan nila ako ng visa or hindi. Tapos sabi niya sa akin, but I check your documents, all is good. So, lahat daw okay. Wala daw hindi na daw nila kailangan ng ganito, ganyan. So, all is good na. Sabi ko, thank you so much. Tapos, siyempre guys, pagka uwi ko, nangangaba ako, no? Kasi gusto kong malaman na magkakaroon ako ng visa. Pero, hindi naman yung sa napanood ko na vlog ni Hansel Manikan, hindi naman ganito karami yung sinabi niya na no? So, ang importante na sinabi niya, passport mo, yung working permit mo, tapos yung, nakalimutan ko pala guys, hindi ko nalagay dito. So, bali, 14 po lahat, no? Yung kailangan mo po re-entry visa. Kailangan mo po yun. So, if you have a long-term visa dito sa Thailand, kailangan mo muna pumunta doon sa immigration, mag-re-entry visa ka, tapos i-copy mo yun kasi hahanapin talaga yun. So, tsaka, kung lalabas ka ng Thailand, siguro, alam naman siguro to ng mga ating mga kababayan dito sa Thailand na pagka meron ka long-term visa, pag lalabas ka ng bansa, dito is kailangan mo talaga ng re-entry visa. Siyempre, kailangan talaga yun. Nakalimutan ko i-ano dito. Meron pa pala yung re-entry visa. So, yun po yung yung sabi lang ni Hansel doon sa is magpipill up ka ng form mo, tapos yung questionnaire, yung passport mo, working permit, employment certificate, tsaka yung license mo, personal bank account, meron man, tapos hotel reservation mo, tsaka yung flight lang. So, wala na, tsaka yung yung Japan itinerary mo. So, wala na doon yung, hindi na niya nabanggit doon yung marriage certificate kasi hindi naman yata siya married yet. Tapos, yung daughter certificate. So, ito, mga dinala ko na lang yung kung ano yung meron ako. Para at least kahit papano, meron tayo mga backup requirements. Kumbaga, kung need nila dito kasi syempre, pag sinabi kong marriage visa, hanapin talaga yun nila yung marriage certificate ko. Diba? So, mas importante na talaga yung dalhin mo yung kung ano yung meron ka para at least approve 100% kaagad, no? So, maraming salamat po sa panonood nyo guys at keep in touch lagi kahit medyo busy tayo. So, ipupush ko talaga itong aking vlog kahit gaano ako ka-busy. Ginagawa ko po talaga ng time, no? Kasi mahirap po talaga mag-vlog. So, madali lang mag-video na ganito. Pero yung pag-edit mo, it takes time. Kaya ngayon, yung napapansin nyo guys, yung mga video ko ngayon is medyo wala na siyang effects, ganyan, sound trip kasi it takes time po talaga. So, inaano ko na lang yung mga importanteng vlog na i-content ko para sa ating viewers na mapanood dito sa ating channel, no? Para soon, kung mabakante-bakante ako, mas marami pa i-share sa inyo about dito sa Thailand. At syempre, kung saan pa man, no? Para malaman nyo din kung ano yung mga dito sa Thailand, mga life, no? Filipino life in Thailand. Tsaka soon, ibablog ko rin yung pagpunta ko doon sa Japan. Syempre, pangarap ko talaga makapunta ng Japan. Although, hindi naman to ganoon kahirap kagaya ng Europe o America na mag-apply ng visa. But at least, na-apply ko na, no? So, at least, kahit pa man makapunta ko ng Japan. Kasi pangarap ko to dati na nagbaboxing pa ako na makalaban sa Japan. Pero, this time, hindi na boxing. Running naman, di ba? So, yung running guys is hobby ko lang to. So, gusto kong matry yung one of the major marathon
in the world. So at least meron ako 1 star. Sa major marathon po, meron po silang Tokyo Marathon, Boston, Chicago, New York, London, Berlin, at saka Sydney, Australia. So ngayon, ma-achieve ko na soon yung Tokyo Marathon. So yan yung isa sa mga accomplish ko sa mga goal ko, no? So one of my bucket list na maka-run sa major marathon. And don't forget to subscribe and see you again soon. Bye bye.